pick up because of the fact may Moskov match, Kufra sa kabila, may sisilip ng bush, and you also have that capability of just canceling yung talon. No? Kapag hindi ka tinanan nung Kufra, ima-mighty swing mo lang, tapos makakancel na yun. Even yung Earthen Rampart, di ba, pwedeng pang-cancel doon sa nagcha-charge. Pag tumama sa harap ng Kufra yung tigil. Pero hindi niya ginawa yung classic na Grak na nang bablock ng 3 lanes. So mid lang. First kill siguro, talaga. Mid. Binlock niya yung mid. Yes, and that's a good tactic here para sa Smart Omega. Taking charge again pagdating sa early phasing of the game. Interesting kung paano nga ba ito kukontrain later on ng Team Falcons. Aray ko, at na-freeze ito na pa. nga agad yung malaking factor pag na-freezan yung mid lane. Yung isang din nakuha ni Few, napunta pa kay Ogud, may harang pa! Bawal ka mag-far! Aray ko, ang sakit-sakit. Gusto ko lang naman maglaro, pero ayaw akong palaruin ni Super Yoshi. Meanwhile, even yung mga sirip ni KLTZ is kind of tricky here para sa Team Falcons. Kay Ogud na pupunta lahat. Alam mo, at this point, kahit sa bumili ka na ng room boots. And you're doing that against Kagura. Teka lang, naipit pa si KLTZ nung pader na inilatag. Ngayon, kinakaplihan, ginawang hasaan yung bato. Ginawang hasaan si KLTZ mismo nung blades ng panin ni Ryzen. Okay, follow up here para kay Ogwen. Ryzen, kinukontra ni isang Kufra, but still, kaya pa rin umiska po. And all of that happened in the span of first minute of the game, midnight. Grabe pagkausog ng passive ni Super Yoshi, nakawala si Ryzen sa bouncing ball. May ganong interaction pa pala. Kasi may tulak rin eh. So nawala sa vicinity yung kumbaga yung AoE ng bouncing ball. Hindi naabot yung kable ni Ryzen. Pinalayo eh, nakataka si Ryzen. Aray ko naman, kawawa naman si Few sa mid. Talagang binibigyan siya ng hard time doon sa match-up, and not just that, scaling pa yung Kagura. So, pinapatagal nila yung pag-item ni Few para mas makagalaw sila ng maayos sa mapa. Ayan na naman yung control eh. And it's up to Team Falcon to somehow kumawala sa walls na nilalagay dito ng Smart Omega. And right now, ang hirap ng buhay, midnight. Ngayon, paano nga ba babawi si Few on that sudden disadvantage? Well, kailangan nilang makuha muna yung level 4. That's step number 1, and then potentially find a good trade here, pero hindi rin kumontest. Actually, yung Smart Omega, pinag-perform lang nila si Ryzen. Alam nila, walang point na i-risk yung 50-50 laban sa Team Falcons. Let KLTZ do his thing. Nakuha na natin yung early advantage na meron na gusto natin kanina. And ngayon, equal yung footing nilang dalawa. Even if sabihin natin may... Oh, naga naman, meron nag-usapan yun. Oh, kaso nga lang. May Purify naman si Netsky. So makakatakas at makakatakas siya dun sa setup. Yeah. You mentioned na kailangan nila magandang exchange, magandang initiation, pero there's going to be no exchange kung hindi nagpapakita sa mapa. Yeah. Diba? Ang Smart Omega. And for them, hindi naman na kailangan talaga ihain agad, ipakita lagi kung nasa sila Ryzen. Pero kakasabi ko lang kay Ryzen, off-cam kill para kay against Few. Napakabilis ng mga kable. And even si Plump TC ay hindi niya i-risk na lumaban ng lumaban doon sa masikip. Grabe yun na pwesto ngayon. Grabe yung Rampart na block naman yung mga movement ng Team Falcons. And now, Oh my goodness! Tectonic charging in para makatakas sa Team Falcons. Grabe naman mambuli ito Super Yoshi. Papunta ba lang, binatukan na. Kakaiba. Tapos, gusto nang i-hold, tumakbo lang. Nakakapikon kalaban. Kakaiba yung escape artist. May 3 skills yung dinudge niya. Ang daming na CCMU na mahabol pa si Ryzen. Meron pang bravest fighter doon. Yung stun lang na nag-connect is enough for Ryzen to finish the job. Pero nandito si KLTZ and even si Few para kunin yung counter kill. Makaka-atras lang din naman si Ryzen kasi walang Kufra na pipigil. This is not how you want this game to turn out for Team Falcons. Sila yung naghahabol sa mga constant trades na naharap ng Smart Omega. And this is what you want for the barangay. Ikaw yung gumawa ng movement because of the early game advantage that you've gotten against Team Falcons. Not in terms of resources, pero yung momentum. Sila ngayon yung gumagawa ng mga moves sa mapa. And ang problema ng Team Falcons, hindi sila makasagot agad kasi may Grak pa silang iniintindi sa mid. Diba, they're sitting ducks right now for Team Falcons. Habang for Smart Omega, they're the one leading the whole tempo of the game. Pero ang hirap, no? Pero this is because the conditions naman kung sakali. Isang maling baso pa kay Super Yoshi, pwedeng i-punish dito ng Team Falcons, mga ganong klaseng scenarios. And also, naka-assassin din naman si Ryzen, so mataas yung margin of error. Isang maling kable lang, na mahuli lang siya ng Team Falcons, might turn everything around. Yeah. In terms of ease of execution, mas madali i-pull off yung lineup pa din ng Team Falcons. Pero yun nga na kailangan nilang intindihin. Etong si Ryzen Men, week number 1, pinag-uusapan natin pag binigyan mo ng technical hero to, hindi nagmamatter yung technicalities eh. Tinadya na naman! May tectonic charge dun sa tatlo! Kaso nga lang, di na mapipigilan ang pagkakamatay sa pagkakataon na to. Pero yung tatlong Ryzen ay sumugod na, mapasok ang Smart Omega. Kaso nga lang, si TC pa lang ang nawawala. Isunod na si Ogwen and 2 members na
napilitan ako matras. Wala nang mana si View. Pero yung trade-off, 2-1. Tapos roamer lang ng Smart Omega. Oh my goodness. Kita natin kanina yung ginagawang pambabalagbag ni Super Yoshi dun sa tatlong heroes ng Team Falcons. And nandoon yung follow-up with Ryzen cabling in the middle lane. Tiniis niya na nga kasi naka-bouncing ball yung Kufra. Sabi niya, sige, one cable lang muna ako. Tumatalon yung Fanny. Pero alam na ng Team Falcons, parang wala na to, out na tayo. Parang ang hirap na, ang dami lang kinumit just to take down the Croc alone. Grabe si James. And aside from that, all of their lanes right now are being pushed by Netsky and even James. And James onto the front knows na wala namang kaya tumuno. Kaya nyo nang hawakan pero hindi nyo kayang i-take down. Parang nagmistulang roamer pa nga si James sa ginawa niya kasi siya yung umakyat. Alam niyang wala na siyang kailangan ipo sa baba. So kinailangan siya ng tulong. Kinailangan ni Netsky yung tulong niya para itulak na rin yung taas. Bodyguard na bodyguard. Ito Super Yoshi Mint talaga ang laking problema for Team Falcons. Parang hindi ka makagawa ng play. Yung nag-iisang kill ng Team Falcons, binuhos na lahat kay Super Yoshi. Parang 2-3 spells pa rin yung na-block. Pero yung final slash lang yung tumako sa buhay niya. Kasong problema, parang na-set up pa yung mid lane skirmish na yun para kay Ryzen. Napabuti pa di ba? And for Smart Omega, those are the kinds of attention na gusto nilang binibigay sa mga rumor nila just so maging star of the show later on. Sila Ryzen and even Haji could afford to do those things dito kay Flap na ngayon ay kaya lang bigyan. Nandun si View sa kanyang ultimate para i-burst down si Netsky pero Super Yoshi goes again with a tectonic charge connecting to 2. Pero nandito na si Ryzen, nandito na yung police, late man siya pero kailangan pa din umatras ng Smart Omega. Nire-respeto nila yung damage output pero si Ryzen may ibang plano, maging invade siya ng purple. Oo, sabi niya, ang dami kong energy. Ang dami kong cable. And ngayon, Turtle kasi yung tinitignan ng Team Falcons being a super macro-oriented team. Nakatingin sila sa Turtle. Pero mukhang hindi mo nila may start off yan. Pero liko muna tayo. Pinakita. Super Marco sa taas. Ryzen, mararamdaman niyo ba? Chill lang. Okay. Chill lang. Akala ko alam niya rin nandun at ipupush through ni Ryzen. Pero this time, nakataka si Super Marco. Pero balik tayo doon A great start na yun kahit papano for the side of Team Falcons kasi na-take down nila si Netsky. Actually, medyo greedy yung dash ni Netsky kanina. Knowing na may Kagura at Kufra, hindi ka pwede maghabol ng gano'n. Kasi pag nakaroon ng kamao for si Purify, di ka kagad makakapag-Zaman Force. Kasi kapag nakapatong yung Kufra sa Zaman Force mo, ay hindi ka rin makakadash basta-basta. So, for Smart Omega, again, ito yung sinasabi ni Joshi kanina, may mga margin of errors for their heroes. Lalo for Team Falcons, yung Kufra, malaki din talaga yung presence. Lalo if hindi nahawakan ni Super Yoshi. Pero majority of the time, Super Yoshi, kanina pa niya dinidikitan si Ogwin. Okay, di ba? Yun yung margin of errors na pwedeng mapakinabangan talaga ng Team Falcons. And that's why onto the conditions na banggit ko nga, kailangan ba magantay na may magkamali? Kailangan ba may maantay na tumalon? And right on cue for Team Falcons, magaling naman sila sa punish. It's all about the situation muna sa ngayon na kailangan muna nila mag-lie low. Isa yung Kufra kasi sa mga heroes talaga na mataas yung ability na punish, knowing na kailangan din naman ni Ryzen ng pader and kailangan din yun ng Kufra. So technically, mamali lang ng pwesto, mayakap lang ni Ogwin, punishable at pwedeng patayin ng Team Falcons. Kaso, yung problema kasi ni Ogwin, kinikis-kis ni Super Yoshi yung sarili niya sa Kufra. Kumbaga, bawal kang gumawa ng kahit ano eh. Kung si Ogwin, ang dami niya sanang moves. Diba? Kaso wala, ang katabi niya yung pader na ayaw niyang talunan. Yun yung clingy clingy grab ngayon At favorite ni Super Yoshi kung pag nasa kanya talaga yung atensyon. And now for Team Falcons nga lang, babalik tayo kung ano nga ba yung vision. Okay, overall, nandun pa rin yung late game capability for Super Marco na by the way, nakakapag-farm pa rin 3D. Hindi naman ganun kataas yung lamang ni Netsky kay Super Marco and lamang pa nga actually si View dito kay Haji when it comes to gold. So, hindi naman ganun kalaki, hindi ganun ka-significant yung value. But then again, knowing na you're within striking distance against this kind of team, kaya mo pang lumaban. In this game, sobrang importante yung farm sa Kagura, honestly. Kahit isacrifice na nila yung farm ni Flap TZ kasi ang laking bagay ng burst damage ng Kagura laban sa Fanny and Harit. Di na tumama yung final slash mid, pero those attempts, kailangan nyo ng Team Falcons. Ito yung sinasabi ko kanina, mas bagay kay Few kapag ang pinakaisipan niya lang is going to the front-to-back damage here para sa Team Falcons. Instead of him na kailangan siya palagi yung haharap, hahanap na magandang gagayahin with Valentina. And now for Smart Omega, ramdam din nila parang tila pa bumaba yung level of aggressiveness natin kasi hard to reach na ngayon yung ibang mga members ng Team Falcons. Medyo ang ganap dito ni Few ay para siyang sniper. No, tago ka lang, tapos hanapin mo yung target mo, hinga kang malalim. Tapos tsaka mo i-burst yung hero na talagang tatayo sa harap ng scope mo. Okay.
kill kung kill. Kumbaga, Oo, ang ang, isa sa assignment. Primary target niya dyan, dalawa lang. Si Haji at si Netsuki. Okay. Yung Pani, bahala sa buhay niya. Kasi Mamaya- pag ulti niya, makakable lang yan eh. Para, mahirap pa ipanglaban ng payong para sa kable. Oo. Tama Isang naman. Pani. Butas yun. Butas. Dugog yun. Tsaka hindi lang kasi kable yan, may dalang espada yan eh. Oo, tama naman. Tama naman. Hindi lang butas yun, wasak yung payong if ever. Pero this time, yung ginagawa kasi ni Super. Oy! Teka naman, Oy! sumubok si Ryzen, nasa Oy! mausaw ng paunti-unti, pero hindi kasi siya mahuli-huli. Alam niyang wala namang immediate lockdown, so technically, pwede niyang gawin yun. Kasi sa Yes. utak niya, hindi naman papay na slash to. Pag pumain na slash to, tinamaan ako, ang pogi niya. Okay lang, di ba? Pero sa Oh, credits to sa kanya. Oo. Kumbaga, Ayun, oh. sige, kayo na pogi, pero magaling pa rin yung mga Oo. ganyang klase ng mga pachepi-chepi ni Ryzen. Oh. Pero going back, ito na naman yung clingy version ni Super Yoshi. Kanina pa to habang pinag-uusapan na si Ryzen, dikit lang ng dikit kay Ogwen. Medyo warranted yung talon na yun. Even though na-force yung flicker mula dito kay Super Marco, medyo greedy yung attempt. Pero at least, meron pa rin naman silang mga skills dito in front of the Lord. Yun nga lang, baka kailangan nilang hintayin yung flicker nung Grok. Not unless gusto mag-start ni Netsuki ng Lord. Okay, bisitahin muna natin ang ating Infinix in-game equipment na kung saan nangunguna pa rin on the spot, our rich guy, Ryzen. Wala, grabe, ang taas pa din nung kanyang difference sa 1.4K against dito Quick sa... maths. Hindi, 2.4 pala. 2.5. 2.5 against kay Kyle TZ. Well, that's expected naman kasi ang gagawin talaga ni Ryzen dito, pumuhunan ng kills. And that's a 4-0-0 Fanny. Alam niya rin wala pang hawak sa kanya hanggang hindi online yung Moscow. Men, talaga sa totoo lang, wala talaga hawak sa kanya. Kasi tulad nga na sinabi ko kanina pa kinikis-kis ni Super Yoshi yung mukha niya sa Cupra. Sabi ni Super Yoshi, ang laro lang ni Super Yoshi dito, men, find Ogwen. Ayaw na minigame. Oh, yun lang. Oy! Fight if you! Kaso nga lang sumubok din doon ha. Kumaran ng Smart Okay, Super Yoshi, Omega. Super Yoshi, narito Si si Super Ogwen. Yoshi na naman ay may Cupra dito. nagpapakita. Wala. Okay. Oh, Sabi niya sobrang- wala doon nagmamadali. Final slash ay kumonekta nga lang. Si Netsuki naging target. Yung burst ay hindi Ogwen! tumama. And this Hello? time yung SOD, papasok ba? Hindi na. Kasi si Ogwen ay tumalon na. Hinintay niya yung perfect moment. Pero What? too late. Super yung pasok Marco! niya ngayon si Super Marco ang nadelikado. Naabot ba ni Haji sa kanyang Ryzen! lifetime player? Nakaligtas Plus pa! Daisy is still gonna go down at buhay pa rin si Ryzen. 4-man takedown! At kahit si Ogwen na ngayon natitira, hindi man lang makasilip, makalapit. Props to Smart Omega! Si Super Yoshi, Ben. Nasa harap na naman siya ni Ogwen. Disaster yung nangyari sa Team Falcons. Disconnect malala. Nag-final slash si Flap TZ, nag-conceal si Ogwen. And nung may nahuli si Flap, tuloy-tuloy lang yung lakad ng Cupra. And sabi ni Super Yoshi, okay, gusto umalis ng Cupra. Sige, ito na lang yung nasa harap natin. Tectonic charge. Yep. And nakapasok yung Smart Omega sa team fight na yon with the Zaman Force, yung mga cables mula kay Ryzen. Makikita natin yung replay kung paano ba yung pagtakbo ng team fight na yon. Kitang-kita, ayun si Ogwen parang hinahanap niya yung Fanny kasi ang problema kasi yung mga importanteng hero sa side ng Smart Omega, nakapasok na. Tsaka hindi, parang gusto pa niyang pagsabayan na yung Fanny at yung Harit, sabay niyang mahuli at that time. Diba? Kaso nga lang, masyado nang malaya yung ibang members ng Smart Omega. Maganda na yung idea ni Ogwen. Actually, maganda yung mga tinamaan niya, di ba? Kaso nga lang, Wala na Mark, wala na Marco. members of Super or rather, pinag-super ko na yung Falcons. For Team Falcons nga, hindi naging superb kasi nga kahit si Super Marco, yung angulo niya kanina, nagdalawang isip pa siya kung sasama ba siya with the SOD. Kaso nung sumama siya, too late James? na. Pero ngayon, late na ba para dumepensa para sa Team Falcons? Papasok na naman ng Ultimate Fighter para lang mag-inisay, pero napaganda pa na sa mula kay Flap TZ dito. Nakatalon si Ogwen sa likod, Ryzen! pero si Super Marco gumagawa ng paraan para maging valuable yung talon na yun. Kaso nga lang si That's it. Ryzen That's ay it. nandyan, may Lord pang buhay at hindi na nila mapipigilan ang pag-arangkada ng barangay as Smart Omega gets a sweep against the Falcons. Also ending the game with a major kill for Netsuki. What a way to end their week as Smart Omega finally gains another point laban sa Team Falcons.